ito po yung napapanahon. So, dahil gising pa ang bawat isa, ang title po ng ating pag-uusapan is Awake You Who Sleep. Hindi ko po papatingnan yung katabi nyo kung tulog. Mamaya tingnan nyo po kung tulog. Pero sa ngayon, gising pa po yan. Ayan. Awake you who sleep. At ang ating verse ay nasa Ephesians chapter 5 verse 14. So, pwede po ba tayong tumayo para basahin ito ng sabay-sabay? Ayan po. Let us read the Word of God. 1, 2, 3. As from dead, and Christ will shine on you. Ayan po. Sige po, makakapo na po ang bawat isa. Ayan. Ito po yung ating context. Pero ang kinuha ko pong buong context ay from Ephesians 5, verse 8 to 16. Medyo mahaba-haba po. Pero ito pong 14, yun po yung pinakabuod ng ating mensahe. So this is why it is said, wake up, sleeper. Sino pong ginising dito ng magandang gising kanina? Pagkagising po ba ninyo ay nakasibangot yung mukha? Kulang sa kape? Naku po. Ang sarap magkape, malamig eh. Ayan. Kung maganda-ganda yung gising nyo, congratulations. Kung hindi masyadong maganda, well, magigising din po tayo dito sa katuroang ito. Rise from the dead. Wala pong patay dito. Wala pong patay. Ayan. And Christ will shine on you. Ayun. So, mamaya po, babalangkasin na. Yes, kaya natin magmalalim na Tagalog. Babalangkasin po natin yung ating text. Yan, verse 8 to 16 dahil ito po ay very relatable. So, sa next po na ating slide, yan, si Pastor Vlad. Ito po yung ating introduction. Sabi po dyan, when your devotional life goes to sleep, your past life wakes up. Oh no. Oh no, no, no. Oh no. Ayan, ang paalala sa atin, when your devotional life goes to sleep, your past life wakes up. And are we still on that devotional life? Kayo po ang makakasagot niyan. Hindi ko po papataas ang kamay kung sino nagde-devotion or continually nagpe-pray. But this is a wake-up call. When your devotional life goes to sleep, your past life wakes up. Bakit po kanyo? Small compromises put your devotional life to sleep. When you allow yourself to slowly detach from a Holy Spirit-guided life, you give an opportunity for the enemy to take over your life. Kahit maliit na butas, kahit napakakunti lang na space, kayang-kayang pasukin ng kaaway. Kaya nga po sa mga tunay na Kristiyano, wala pong tutulog-tulog. Check nyo po ulit yung katabi nyo. Ayan, may night shift po ba dyan? Wala pong night shift dyan. Ayan. Kahit po sa ating spiritual life, wala pong tutulog-tulog. Bakit kanyo? Napakaliit na crack kaya pong pasukin ng kaaway. Isang araw lang po na mamiss mag-pray, bakit napakabugnutin ng mga tao? Napapansin nyo po ba yan? Pag nagising kayo ng medyo late, tapos pag punta nyo ng office, hindi na nakapag-pray. Sa CR ka pa nag-pray, ang bango. O, diba? Hindi po ideal talaga. Though, hindi naman natin generalize. Pero, pag naisip niyo po yung ganong senaryo, hindi ka na nakapag-pray, hindi ka na nakapagbasa, dire-diretso ka sa trabaho, bakit mainit yung ulo mo buong araw? Kasi may kulang. When your devotional life goes to sleep, your past life wakes up. Kung yung past life mo, ikaw ay bungangera. Kung ang past life mo, ikaw ay masyadong mainitin ang ulo. Kung ang past life mo, ikaw ay mapalas ang dila. Marites daw, yan. Wala na yung mga marites na yan. Pero, kung yun yung past life mo, at na-miss mo, or nakatulog ang devotional life mo, tandaan mo, gigising ang nakaraan. Babangon muli. Ayaw natin po yun. So, no one can pretend to be spiritually okay. Wala pong kaya magpanggap. Sooner or later, it is the Lord who will reveal our true spiritual condition. Kahit ano pa pong sabi natin na, hindi, nagsa-Sunday service naman ako eh. Hindi, nakakapagbasa ako. Nakakapagbasa sa CR pa, tapos nginig-nginig ka pa kasi may kumakatok sa pinto. Ganon ka mag-devotion sa CR. Sabi sa daily bread ngayon, ito daw, ganyan. Wala ka namang natandaan. Kasi po yung pagde-devotion, hindi lang po siya pagbabasa. Kasama po ang meditation. Kasama po ang prayer. Pag wala po yung mga bagay na yan, para ka lang nagbasa rin ng newsfeed mo sa Facebook. Wala kang ma-absorb. So,
Sooner or later, it is the Lord who will reveal our true spiritual condition. At naranasan ko po yan for myself nung ako po nasa Pilipinas. Si Lord po ang nag-expose sa mga magagandang bagay na ginagawa ng kapatid na Dan dati. Ayan, so papasok po tayo sa next slide. Ito naman po si Spurgeon naman ang nagsabi nito. This sleepiness in the Christian is exceedingly dangerous too because he can do a great deal while he is asleep, that he will make him look as if he were quite awake. Naintindihan po ba natin? Ang lalim kasi, no? Pero yung pagiging tulog ng isang Kristiyano, pwedeng maging delikado. Hindi lang pwedeng maging delikado. Delikado siya in the sense na parang ang tao ay akala mo gising pero tulog yung kaluluwa. Tulog yung spirit niya. Nandito siya physically present. Pero lumilipad ang isip niya. Oh, may pumasok na kanta. Lumilipad, naglalakbay, kung saan-saan pumupunta. Kasi tulog ang kanyang spirit. So, ito po sa next slide natin, yan. Dangers of staying asleep. So, hindi ko po sinasabing wag na po kayong matutulog pag uwi. Pero yung ating spiritual life po ay kailangan natin pag-ingatan. So, ano po ang pwedeng gawin ng isang tulog? We can speak while we are asleep. Na-experience po ba yan, yung nagsasalita habang tulog? Yung, share ko, Lois, ha? nung dati po magkaasama kami sa Pinas, tulog po yan si Lois, kinakausap namin. Lois, nasan ka na? Andito pa. Ganun. Pero tulog po siya. Kaya pa, pwede pala yun. Pwede pala yun, tulog ka, nagsasalita ka. So yun po. Ano pa, we can hear while we are asleep. Ayan. Minsan, natatandaan mo yung huli mong bagay na pinakinggan bago ka matulog. Kasi conscious pa yung utak mo habang tulog ka eh. So nakakarinig ka. We can walk. Ito yung nakakatakot. We can walk while we are asleep. Sino po dito yung may tendency, hindi naman may tendency, may kilala na nagsisleepwalk? Wala. Meron po kaming pinsan na nagsisleepwalk. Nakita na lang po siya ng auntie namin na nandun sa may gate, palabas na ng pinto. Pero tulog. Sleepwalking. Possible po pala siya. And we can sing while we are asleep. Ito po, kadalasan, yung mga songers natin dito, habang tulog. Kumakanta, pwede pala yun. And we can think. Pwede pa rin mag-isip habang tulog. Ano po yung paalala sa atin dito? Someone can still talk about God while living a compromised life. Pwedeng nagsasalita ako dito, pero behind my back, tinatraidor ko ang Diyos. Gumagawa ako ng kalokohan. At naranasan ko po yan nang nasa Pinas ako. Tumutugtog ako sa harapan. Pero lunod po ako sa mga sexual sins. Nangyari po sa akin yan. Nakakatayo ako. Nagpo-flow yung worship. Ang ganda. Thank you, Lord. Anointed. Pero behind my back, gumagawa po ako ng mga sexual na kasalanan. Pwede pala yun. Pero hindi po pwede sa Diyos. Someone can pretend to listen to the Word of God while living a compromised life. Pwede kang nakaupo dyan, kapatid. Okay yan, maganda yan. But after this service, ano ang buhay mo? Anong ginagawa mo? Someone can still function in the church. Ito po yung nag-walk. Someone can still function or walk in the church while living a compromised life. Tulad po ng kinakwento ko sa inyo, nakakatugtog po ako pero nagko-compromise po kami nung naging ex ko po sa Pinas. Ginagawa ko po yun. At buti hindi po ako naging batang ama, kundi wala po ako dito. So magiging kasi ang hilito niyan kung sakali. Nakapag-reference tayo ng mga jokes dito kasi wala ating mga kaibigan, mga taga dito. Ayan! Ano pa po? Someone can still worship while living a compromised life. That's true! Nakakatayo po ako. Nagagamit po ako. Nag-exhort ng tithes and offering, nag-exhort sa mga Bible studies, tumutugtog dyan. Ang akala ng ibang tao, I'm okay. Alam ng parents ko na hindi ako okay. Pero grace ng Lord, alam nila lahat ng detalye ng pinagagawa ko sa buhay. And akala ko okay lang kasi nag-anointed naman eh. Marinig mo yung tao, bro, nakaka-bless naman yung pagtugtog mo. Pero sa loob-loob ko, kung alam nyo lang, para akong sakang kasi kaliwat kanan, magkaiba yung lakad ko. Yung kaliwa kong paa nasa tama, yung kanan nasa mali. Kaya yung lakad ko, ganyan siya. Ganon din po ang isang Kristiyano. Kapag nagko-compromise po ang kanyang buhay dahil tulog.
ang kanyang devotional life. At lastly, someone can still gain knowledge about God while living a compromised life. Pwede pa rin tayong tumalino. Theologically, ang galing. Maraming alam sa Bible. Pero compromised yung buhay. Iba po ang knowledge at wisdom. Ang knowledge ay nananatili pong knowledge kapag hindi po natin siya ina-apply. Pag ina-apply mo ang Word of God, knowledge becomes wisdom. Kasi po may talino ka na. Kasi po alam mo na kung paano gagamitin. So knowledge lang siya, puro ulo lang. Yes, marami kang masasabi intellectually. Alam mo yung background ng lahat ng mga nangyari sa Bible. Kilala mo pa yung mga anak-anak ng kung sino-sino mga anak-anak na nga sa Bible. Memorize mo. Pati address nila siguro, kabisado mo eh. Pwede yun. Okay lang po yun. Pero, pag compromising ang buhay mo, hindi nagmamatter sa Lord kung gaano karami ang alam mo. Mas nagmamatter sa Lord kung pinapamuhay mo ang alam mo sa buhay. Kaya po meron po tayong simple reminders, just 4 reminders to keep ourselves spiritually awake. Para manatili po tayong gising na gising sa ating buhay spiritual, sa atin pong next slide. Ayan. Meron tayong 4 na paalala lang. And I hope and I pray that this speaks sa atin po. Ayan. Tingin ko naghang po yung laptop eh. Kung nagte-take down notes na lang po kayo, ayan, ilagay niyo po, reminders to keep yourself spiritually awake. Ayun, hindi na siya naghang, praise God. Nagising na siya, na-awaken na siya. Ayan, unang-una po sa atin is, we are children of light. Oh, kahit kayo mag-iwang tabi mo, children of light yan. Ako po brown-skinned. Kumbaga, kung ako'y sasabihan ng mga Korean dahil ako'y daw ay singkit, sasabihin ko pong Korean barbecue ako dahil ako'y brown. Pero Korean pa din. Ayan, pero kahit na ganun, we are children of light. Sabi po dun sa Ephesians chapter 5, verse 8 to 9, for you were once darkness. Huwag niyo pong tingnan yung katabi niyo. But now you are light in the Lord. Wow, live as children of the light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Alam niyo po ba na sabi ng mga pag-aaral darkness makes it easier to fall asleep. Sino pong nakakatulog dito ng bukas ang ilaw? Meron yan. Mas madali pong makatulog pag patay ang ilaw. Sabi po sa studies, dahil po yung melatonin daw ay, ano bang component yun? Basta, mas madali pong nakakapag-repair ang katawan pag ang katawan natin nasa sense niya na madilim ang paligid pag ikay natulog. So, mas mabilis ang repair ng body po natin. 90% daw po, nagbuhol-buhol na yung mga statistics. Pero, mas madali pong makatulog pag patay ang ilaw. Pag madilim. Yun po. So, studies show that the presence of light affects our sleep pattern. Pinapatay na tayo. Wag po. Nag-night-night na. Hindi pa. Ayan. Good morning. Ayan. Halo, pinapatulog na tayo dito. Wag po. Wag na mangyayari sa atin na makatulog ang ating mga spiritual na buhay. So, the presence of light affects our sleep pattern. Kaya po madaling makatulog ang isang tao pag nasa dilim siya. At ang isang taong namumuhay sa dilim, spiritually, tulog po siya. Tulog ang kanyang spirit. Wala po siyang sense na lumapit sa liwanag kasi ayaw niya ma-expose. So, sabi po sa John chapter 3 verse 20 to 21, wala po sa slide, everyone who does evil hates the light. Nako po. And will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Verse 21, but whoever lives by the truth comes into the light so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Ang isang tao na tulog spiritually, ayaw niya ng liwanag. Dahil ma-expose ang lahat ng ginagawa niya. And ganun po yung nangyari sa akin nun. Tumutugtog ako pero ayong pinakialaman ng parents ko or nung sino man yung aking relationship life. May ganun pa. Yung buhay ko na, yung love life ko noon before. Hindi na siya love life kasi nagkagulo siya. So, yun, mamili po kayo ng tama mga atid. Huwag niyo pong hayaang magmulo ng kaaway yung mga buhay niyo. Talagang galing na po ako doon sa ganung buhay. Muntik na po ako maging tatay kung hindi lang sa awa ng Diyos, wala po ako dito sa inyong harapan. But I've been there. I went deep dun sa rabbit hole na yun.
Ang lalim, napakadilim. Ayokong pinaikialaman ng magulang ko yung buhay ko kasi I want that, na sa akin lang. Kahit si Lord, hindi kayo pwedeng pakialaman yun. Kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Ganun daw po ang effect ng kasalanan. Even si Pastor Vlad diniscuss po ito, yung effect po ng pornography sa utak natin. Pornography is worse than heroin or kahit anong drugs. Kasi po yung mga drugs na substance, hindi po yan natural sa katawan natin. Pero tayong mga tao, we are created na pagdating ng marriage life, meron po tayong mga sexual relations sa ating asawa, ganyan. So natural po sa atin. At kapag yung pornography pumasok po sa utak natin, para siyang high na hinahanap ng katawan mo. Droga siya. At kapag nag-subside na yung high, hahanapin mo na nga hanapin, mahirap makawala sa ganung klase ng kasalanan. And I've been there too. Matindi po ang kapit nito. Pero sa habag at biyaya lang po tayo ng Diyos makakaalpas. Kaya po kung wala siya sa buhay natin, hindi po natin kakayanin. So the desire to sin pulls us away from the light. Ayaw natin ng liwanag. The life of a sleeper hates the light for his or her actions will be exposed, resulting to guilt and shame. Ayaw natin mapahiya. Wala naman pong may gusto mapahiya eh. Pero ito po yung kailangan nating i-deal sa ating mga sarili na ang kasalanan po ay talagang nagpa-paralyze ng ating spiritual life. So, 1 John chapter 1 verse 5 to 7, it says here, "This is the message we have heard from him and declare to you, God is light. In him there is no darkness at all." If we are living for God, kung talagang para sa Diyos tayo, kailangan wala pong trace ng darkness sa ating mga sarili. If you claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Masakit po yun. Na pwedeng sabihin mo sa harapan ng tao, "Lord, banal ako na nakikita ng mga tao. I'm serving you." Pero pag sinabihan ng Diyos na sinungaling ka, kasi alam ko yung mga gawa mo, hindi po natin kayang harapin yun. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. The blood of Jesus can purify us from all sins. Wala pong ibang pwede. Kahit sarili mong alam, kahit nasabihin mo, hindi na ako magbababad sa mga ganitong bagay. Pag wala po ang dugo ng Panginoong Jesus, di po tayo mapapurify sa kahit anong kasalanan. So, pangalawang bagay po, bibilisan ko lang para, ayun. Ayan. Pangalawa is we live to please the Lord. Ayan. Sa verse 10 po ng Ephesians chapter 5, sabi din, "And find out what pleases the Lord." The purpose ng ating buhay is to find out what pleases the Lord at all times, sa lahat ng pagkakataon. A simple reminder that reaffirms us that the meaning of our existence, we do not live for ourselves, but only for the Lord. Ang buhay po natin ito, create ng Lord. So siya po ang may total na pakinabang sa ating buhay. Hindi po natin create yung sarili natin. If we created ourselves, meron tayong karapatan na gawin lahat. But if we acknowledge na tayo ay created ng ating Panginoon, we should please the Lord at all times. Yun po yung purpose and function natin. Philippians 4:8, paano po natin mapiplease ang Lord? "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." Kaya nga po, meron tayong utak na nauuna bago ang bibig. Minsan gusto mo nang sabihin yung masamang mga words. Pero may filter ka. At pag filter mo siya, is it something that is true? Is it something that is noble? Is it right? Is it pure? Is it lovely? Is it admirable? Is it excellent or praiseworthy? Bago mo sabihin ng isang bagay, kung hindi siya pasok dito sa Philippians 4:8, wag mo na lang sabihin.
Kasi hindi po natin napipis ang Diyos pag hindi natin nasasabi ang mga ganitong bagay. So, maging maingat po tayo with all the words we say. Kahit na minsan parang konting biro lang. If the biro will hurt someone na matagal ng panahon, huwag na lang po nating sabihin. Because ang role po natin is not just to live for the Lord, but to also serve our brothers and sisters in Christ. Yun po yung mahalaga. Pleasing the Lord begins with an awake mind. Yan, tingnan nyo ulit yung katabi nyo kung gising pa. Mukhang gising pa naman lahat. Kasi hindi tayo English ngayon. Ayan. So when it is full of the desire to please the Lord, it will refrain from becoming a sleeper. Hindi po yung tsinelas. Ang tsinelas ay madumi din. Pero pag ang puso at ang isip natin ay punong-puno ng desire na i-please ang Lord, in any way we can, hindi po tayo magiging sleeper na Kristiyano. So, sabi po ni Charles Spurgeon ulit, the man who is asleep does not care what becomes of his neighbors. Totoo? Pag tulog ka, ayaw mo pa disturbo eh. Tama po ba? Kaya minsan masama yung gising ng ibang tao pag tulog na tulog. Huy! Patayin mo yung ipis, lumilipad! Noon po kami eksena sa bahay dati. Hindi masama na yung tulog mo. Kasi hindi mo mahuli yung lumilipad-lipad na yan. Kasi tapos dumapo na sa'yo, di ba? Mas masama na yung araw mo. Ganun po yung nangyari. Sabi po dito, a man who is asleep does not care what becomes of his neighbors. Bahala kayo dyan, tulog ako. Bahala kayo sa buhay nyo. How can he while he is asleep? Tama naman. Lalo yung mga tulog mantika po na tinatawag, yung kahit lumindol na, nakaalis na yung mga tao sa bahay, pagbalik ng mga tao sa bahay, tulog pa din. Aba, grabe naman yun. 2 days na, tulog pa din. Aba, pakicheck nyo po kung humihinga. Grabe po, yung mga taong tulog. Ibang klase talaga yung kapangyarihan nila. Ayan. Sabi po dito, some of you Christians do not care whether souls are saved or condemned to hell. It is enough for them if they are comfortable. Ito pala yung gusto na tulog. Komportable lang. Malamig eh. Lalo ngayon, ang mga tulog talagang hindi mo makita dito. Kasi, ayan, tulog nga sila eh. Nakakumot. Pagkagising, magkaano na ako. Yan po ang buhay ng isang taong tulog. Ayaw niyang napakialaman ng kanyang buhay. At wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid niya. It is enough for them if they are comfortable. If they can attend a respectable place of worship and go with others to heaven, they are indifferent about everything else. Ang isang taong tulog, walang pakialam sa kapwa niya. Basta komportable siya. Basta nagagawa niya yung mga gusto niya. Yan po ang karakteristik ng isang sleeper. At kung tayo po ay hindi sleeper, hindi po natin ipapamuhay ang ganitong klase ng buhay. May pakialam tayo sa ating kapwa. Meron tayong pagmamahal sa Diyos na totoo. Yan po. Pangatlong bagay po, mabilis na lang to. We are called to expose evil. Hoy, hindi pala tayo tinawag para maging evil, but to expose evil. Alam ko po na talagang matindi po yung pagdidil dito sa bagay na ito. Sabi po sa Ephesians 5:11-13, have nothing, ulitin po natin yun, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. I-expose ang mga bagay na gawa ng dilim. And it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. Nung na-expose po yung aking mga maling gawa, nung aking early teens, nasa 30 na tayo ngayon, layo na. Buti wala pa tayong back pain. Ayan. Sorry po sa mga may back pain. Salon mas po ang katapat niyan. At magandang masahe. Pero nung ako po'y bata-bata at na-expose po yung aking mga kalokohan, kahit po anak ng pastor, akala nyo, anak ng pastor yan, hindi yan gagawa ng mali. Akala nyo lang yun. Kung sino pa po yung mga anak ng pastor, yun talaga yung mababait. Sobrang bait. To the point na, yun, malakas na amen dun sa kaliwa, di ba? Nakakaralit tayo kapatid, alam natin yan. Ang mga buhay ng anak ng pastor talaga, adventurous.
Lahat ng pwedeng i-testing, iti-testing talaga. Hanggang hindi napapahamak, talagang okay lang. Walang problema yan. Eh, na-expose. Ayun. Ganun ang aming mindset. Hindi yan illegal, basta di ka nahuli. Pero mali po yun sa harapan ng Diyos. Hanggang hindi ka nahuli. At na-expose po yung aking mga kalokohan. Nalaman po ng parents ko, may mga taong ginamit si Lord para ma-expose yung aking mga kalokohan nun. And nung nangyari po yun sa akin, talagang na-realize ko na ang tindi ng pag-iingat ng Diyos sa akin. If not, wala po ako dito. Baka nasa, po ako, kasama po ako sa kas ng Batang Quiapo, siguro. Tapos, kasama ko doon yung mga, mga informal settler na ikipag-away. Hoy! Wala kaming bigas! Walang tubig! Siguro po, ganun na yung buhay ko. Kung hindi po ako sumunod. At kung hindi po na-expose yung aking gawa. Nakakahiyaman po. Pero now I can attest to you that the Lord has delivered me from all those pasts. Kasi napaabuti po ng Diyos. And if you are struggling also with the same things, I don't know what sins you are dealing with right now, but the Lord can deliver the same. Kung nagawa niya po sa akin, magagawa niya rin po sa inyo. Ayan po. So, sabi po dito na ilagay ko lang po, nothing can be hidden before God. Probably now, siguro yung maliliit na compromise, parang, ay hindi, patikim-tikim lang to. Tapos pipilitin mong gustuhin. Parang lyrics siya eh. It's better to repent now and sin no more than to live in your secret life, a secret sin, and get exposed by God. Mas mahirap po yun. Na ngayon pa lamang po kung alam natin that we're living a compromised life, isurrender po natin sa Panginoon ang lahat. Kasi po pag dumating yung time na ang Diyos po ang mismong nag-expose sa atin, publicly mapapahiya po talaga tayo. And ayaw po natin nun. Though we know how sinful we are, we don't want na publicly ma-announce, ay ito yan, akala nyo tumatayo lang yan dyan. Ito buhay niya. Mahirap po yun. Mas madali po na habang maaga pa, maagapan na. Para po hindi na talaga tayo bumalik dun sa buhay na ayaw ng Diyos para sa atin. Return to the Lord while He is giving us a chance. At marami pong chances. And this is not an accident that you're hearing this word right now. Talagang ito po yung reminder ng Lord sa atin na bumalik. Bumalik sa Kanya ng totohanan po. Yung talagang wala na pong pag-iimbot na, ay Lord, hindi, medyo nasa sway pa ako sa papunta sa kaliwang bahagi ng Hindi po. Talagang 100%. Ang Diyos ayaw niya po ng lukewarm na Kristiyano. Ito po yung naaming na-topic kahapon sa NOP. And ang isang lukewarm na Kristiyano, isa po siyang sleeper. Kasi po nakikita niyo po minsan na maitili siya ginagamit tulad po ng aking kwento ng buhay. Mahitili ginagamit ng Lord, nasasabihang anointed. Pero at the back of my life, may ginagawang kalokohan. Ganun po ang buhay ng isang sleeper. And lastly po, para po talagang mabilis na at matapos na rin. Ayan. We are running out of time. Ilang minutes pa ako? Kanina 20 minutes eh. So running out of time na din ako sa pagtuturo. Pero ang totoo po niyan, spiritually, we are running out of time. Ephesians 5, verse 15 to 16. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Mas malala po ang panahon ngayon. Dati po yung pagkakaroon ng ibang gender preference ay kinakahiya. Dati po nung mga 60s, 50s pa atras. Ito po ay tabu sa mga tao. Hindi po ito kino-consider na normal. But we have normalized it now. At kapag hindi ka pa umayon sa kanilang ideology, ikaw ay discriminating. Ito po yung nakakatakot. At yung mga bagay na dati ay talagang secret lang, yung mga music videos na may mga satanic symbols, mga occultic, bantayan niyo po yung inyong mga anak, baka napapanood nila yung mga gantong bagay sa mga phone nila. Subtle po ang kaaway.
I-inject niya kahit dun sa mga simpleng details, akala mo cartoons, pero may napapanood na pala siyang mga satanic symbols. Di po natin makokontrol tong mga bagay na to. Let us be careful. Kasi po yung mga maliliit na bata, sobrang ina-absorb lang nila lahat ng bagay na nakikita nila. And patapos na po ang ating generation na ito. Nakikita niyo po yung giyera sa Israel. Ito po yung isang ticking time bomb ng Diyos. Pag hindi pa po natin nag-grasp yung last wave of revival sa atin, maiiwan po tayo. At kung ano po yung nararanasan ng mga Jews dun sa Israel, it might be worse pag naiwan po tayo pagbalik ng Panginoon. So let us be very serious in this matter ng ating Christian walk. The season of revival that we have right now might be the last wave before the return of Christ. Let us desire to be counted and be found faithful. Hindi po naghahanap si Lord ng well done my good and excellent servant. Well done my good and skillful servant. Well done my good and handsome servant. Maganda siguro pakinggan. Well done, my good and beautiful servant. Wow, ang gaganda to. Pero hindi po yun nakasulat sa Bible. Ang nakasulat po, well done, my good and faithful. Katapatan pa din po. And faithfulness is not just in this sanctuary. Faithfulness is even in your private lives. Yun po ang totoong faithful. Pag ang isang tao ay mahal mo ng totoo, ayaw mo siyang masaktan. Lahat ng bagay gusto mo, napiplease lang siya. Ayaw mong gumawa ng bagay na makakasakit sa puso niya kasi faithful ka eh. Tapat ka sa kanya. Kahit hindi ka niya nakikita, hindi ka mag-cheat kasi faithful ka. At sa Diyos, ganun din. Hindi pwedeng, hindi naman ako nakikita ng Diyos eh kasi hindi rin ako nakikita ng mga kapatiran ko. Pero lahat ng ginagawa natin ay nakikita po ng Diyos. And we cannot cheat pagdating sa spiritual life natin. So walking in the light means living in wisdom. That this is having a constant consciousness of the Holy Spirit's presence in your life. Ang Holy Spirit po ay hindi lang force, hindi lang siya dove na representation lang at nandyan lang siya lumilipad. Siya po ay third person ng triune God. And you can talk to Him, you can speak to Him, you can ask wisdom from Him. Ganun po ka-importante yung presensya ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya po, kapag hindi po Holy Spirit ang nag-guide sa mga buhay natin, makikita niyo po, misery ang buhay natin. Kasi wala tayong wisdom on our own. Pwede nating sabihin, alam ko na to, napagdaanan ko na to eh. But you will fail in the end kasi walang Holy Spirit's guidance. Importante po ang guidance ng Holy Spirit sa ating mga buhay. And we can always acknowledge His presence in our lives. Romans 8 verse 5 to 6, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. Kaya pala, ang tao ay nahuhulog sa kasalanan dahil they live according to the flesh. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Kaya may gera sa puso mo. Kasi yung flesh mo, pumapalag. Parang yung mic ko ngayon. Ayan. Okay na siya. Buti na lang may backup. Ayun. So, yung ating mga flesh, parang ako nasa kuweba. Ayan. Yung ating mga flesh, pumapalag dun sa kagustuhan din ng Spirit. Ayun. Bumagsak na siya. So, saan ba siya pupunta? Ayan, huwag kang gagalaw. Okay, good. Ayan. So, when you allow the Holy Spirit na pakialaman ng buhay mo, magkakaroon na ng internal conflict. Kasi yung Spirit, iba ang desire. At yung flesh, iba ang desire lalo. Doon na nagkakaroon na parang kinakaritan yung pakiramdam. Kasi, Lord, gusto kong gawin to, pero sabi mo hindi pwede. Lord, gusto kong gawin yung mga dati kong pleasures. Pero lumalaban yung spirit mo kasi hindi yun nagpi-please sa Lord. So, it's a battle that continues in your mind, in your spirit, in all your being. Kaya po mahalaga po na mas pinifeed po natin ang sarili with the desires of the Spirit.
This mind governed by flesh is death. Kamatayan pala. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Sa ngayon, parang, Lord, ang hirap naman kasi tao ako, yung naturalesa ko magkasala. That's true. Wala pong hindi nagkakasala sa atin. But if we want to live by the Spirit, tutulungan po tayo ng Holy Spirit to live a holy life. Hindi po imposible. Mahirap siya, pero hindi siya imposible. Basta willing po tayo. It takes your decision to do it. And if you really want to do it, talagang ipaglalaban mo na, Lord, hindi ako sa kaaway. Ang buhay ko ay para sa Diyos. I will step into the light and not in the darkness. A sleeper is not led by the Holy Spirit. Masakit man. He is governed by the desires of his flesh. He only lives for the temporary and not for the eternity. If we are living a spiritual life, talagang focus lang sa buhay na guided ng Holy Spirit. Ang focus natin ay eternity. Hindi tayo tulad ng ibang tao na araw-araw lang they exist for the sake of existence. And walang direction yung buhay. Kasi nagising ako, okay, kakain, okay, tatrabaho, okay, gagawin ko yung gusto ko, pahinga, uwi, tulog. Walang buhay. Kahit buhay siya, wala siyang buhay. Kasi walang direction yung kanyang buhay. But if we are governed by the Spirit, every living moment that we have, ino-offer natin sa Diyos, pagkagising mo pa lang, nagpapasalamat ka na sa Diyos kasi may opportunity ka na magamit ulit niya. Habang kumakain ka, nagpapasalamat ka sa Diyos kasi yung pagkain na yun ay galing sa Kanya. Habang papunta ka sa trabaho, nagpapasalamat ka sa Diyos kasi iningatan ka niya pagpunta sa trabaho. Habang nagtatrabaho ka, nagpapasalamat ka sa Diyos kasi siya ang nagbigay ng trabaho mo. Habang pauwi ka, nagpapasalamat ka sa Diyos kasi iningatan ka niya sa buong magdamag. At pag uwi mo sa bahay, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos kasi yung pamilya mo kompleto, walang nagkaasait. Iba po yung buhay na led by the Spirit. Sensitive ka sa sinasabi ng Holy Spirit sa'yo. Lagi kang nagpapasalamat kasi alam mong nandyan yung presensya niya sa buhay mo. Compared to someone na sleeper. And as followers of Christ, let us maximize the purpose of our life by living only for His glory. I-maximize po natin. Hindi po aksidente na binigyan tayo ng Diyos ng mga talents and skills, ng ability to speak. Yung iba po sa atin, parang napakadali na lang magsalita sa harapan. Yung iba po sa atin, ang daling mag-build ng friendship sa ibang mga tao. Gamitin po natin para sa kapurihan ng Diyos. Hindi po yan binigay ng Diyos sa atin for our own consumption. Pero binigay ng Diyos yan sa atin para po magamit for His glory. Kaya po in conclusion, sabi po dito, the light of the Holy Spirit will keep us from becoming a sleeper. Kailangan po may liwanag ng Holy Spirit palagi. His guidance will urge us to keep ourselves alive and on guard in our daily walk with Christ. Ang paglakad natin sa Diyos ay araw-araw. Araw-araw po yan. Kaya nga yung mga tulog, hindi po sila makaalis eh. Hindi po sila makapaglakad sa kasama ang Panginoon kasi tulog sila. And tayo po ay hindi mga tulog na Kristiyano. Hindi tayo mga sleeper. We walk daily with the Lord. Walang araw na nagpapahinga tayo. Lord, pahinga mo na ako sa'yo, bakasyon mo na. O wala pong ganun. Wala pong nagbabakasyon kay Lord. Kung meron man po, nako po, kailangan po nating ipaayos sa Lord ang ating mga puso. Wala pong Kristiyanong nagbabakasyon kay Lord. Ang tunay na Kristiyano, araw-araw, pinaghihirapan po niya. Talagang sinisika po niyang mag-sacrifice para sa ating Panginoon. And last verse po, Romans 8, verse 12 to 14. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation. Wala tayong obligasyon to do what your sinful nature urges you to do. For if you live by its dictates, you will die. Sinasabi ng iba, hindi pa naman ako namamatay ngayon eh. Kailan? Pag huli na. Pag nasa deathbed ka na at critical ka na, Lord, magbabago na ako, di ka na makapagsalita, comatose ka na. Naputol na yung kamay mo, naputol na yung paa mo. Just look at how many people tried to mock God and kung ano po yung nangyari sa kanilang mga buhay.
So, if you live by its dictates, you will die. But if you, through the power of the Spirit, put to death the deeds of your sinful nature, you will live. Pwede palang patayin yung mga sinful nature na yan through the power of the Spirit. Kailangan involved si Holy Spirit para tuluyang magbago at mawaksi yung mga makasalanan nating nature. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Kung tunay po tayong anak ng Diyos, ipapamuhay po natin kung ano po ang sinasabi ng ating Diyos sa ating buhay. At tayo po'y mga anak ng Diyos dito. Amen. Ayan. Yung iba binulong na lang. Kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, we will be confident to say Amen. Ayan, yun. Palakas ng palakas. Konti na lang po. Tayo po ba'y anak ng Diyos? Ayun. Ayan po, dahil po tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po tumayo. Come and revive us. Come and